Do you believe that each and every one of us are blessed in the sight of God? Amen. Kung hindi pa man natin yan maintindihan, maunawaan, ipapaliwanag po sa atin ng Lord through His Word. Sasabihin niya po sa atin, and I believe, bago tayo lumabas dyan, matatanggap natin yun. At yung mga natanggap na, mas lalo pa tayong palalakasin ng Panginoong Diyos sa posisyon natin na yun. Amen? Amen. Amen. Alam po natin na tayo, maraming bagay na tinanggap sa Lord. Ilan po yung nakatanggap dito ng mga blessings this year? So, ang dami, di ba? What about last year? Sino po? What about last year? Ang dami. Tanong ko po sa inyo, mapipinpoint nyo pa ba yung mga bagay niyo at masasabi nyo pa ba yun yung mga 3 years after na nakaraan? Definitely, hindi na natin maalala yung iba doon, di ba? Meron mga blessing na dumarating sa buhay natin, ang minsan hindi natin kita, pero dumating. May mga blessing na gano'n, wala kang kakaala. Sa isip mo, hindi mo alam na may blessing pala dumating sa'yo. Because nga, may mas malalaking blessing na dumating. Hindi mo yan account. Hindi mo nga na ipagpasalamat minsan. Pero alam natin, nagpapasalamat tayo. Lumalapit po tayo sa Lord sa whenever we pray, siguro sinasabi, Lord, salamat po, napakabuti mo sa pagpapala po ninyo. Alam ko yun ang ginagawa natin. Dahil sa lahat ng mga dumadating po sa ating mga pagpapala, nandun yung pagpapasalamat natin. Amen? Tama po ba? Sa umaga pong ito, tingnan po natin kung ano po iba yung sinasabi na about sa blessing. Ito medyo mabagal po. How do you define the word blessing or bless? Sabi po dyan, blessing, sabi po, making happy, wishing happiness to, praising or extolling, consecrating by prayer. Sabi doon, making happy. Normally, pag blessed ka, sabi dyan, you are happy. I mean, nandun yung, sa'yo yung bagay na, syempre, may karapatan ka magsaya kasi may mga bagay na nakikita tayo, may mga bagay na dumarating sa atin. So, masaya, di ba? And then, sabi pa dyan, benediction, a wish of happiness, pronounce, a prayer, imploring happiness upon another. Tayo po, di ba naipanalangin na tayo before? At yung mga nanghihingi pa ng panalangin, ito po yung nangyayari sa atin. Ito po yung pag pinagpe-pray po tayo ni Pastor, yun po yung dinideclare sa atin. Diba? Yung blessing, yung mga bagay na sinasabi natin sa Panginoon na mangyari sa buhay ng mga Christian, especially pag nananalangin, yung mga lingkod ng Diyos, na tumatayo at pinapanalangin yung mga anak niya, ang mga anak ng Diyos. At ang pangalawa po, sabi dito, yung blessed naman, sabi po dyan, happy, prosperous, yung sinabi ko kanina, in worldly affairs. Alam natin, yung mga bagay na tinatawag nating blessed, normally sila yung talagang angat na angat, kitang-kita natin, na blessed sa buhay po nila, and they enjoy worldly things. Whether material yan, anumang bagay, maaaring sabihin natin, even yung physical na pangangatawan nila, na blessed sila. At sabi po dyan, enjoying spiritual happiness, even most importantly, yung ating spiritual na buhay na blessed, na pinagpala ng ating Diyos and the favor of God, and enjoying heavenly felicity, and then made happy or prosperous, extolled, pronounced happy. Hindi po natin maaalis dito sa mundo na pag sinabi mong blessed ka, dapat may nakikita. Totoo po? Hindi mo yan pwedeng sabihin, alam mo, blessed na blessed ako. Tapos wala ka namang mabagay na, ganun ang tao eh. Totoo po. Hindi mo yan pwedeng sabihin, lalo na sa non-Christian, at lalo na yung sinasabihan mo, medyo talagang angat sa buhay, nakikita, blessed. Tapos hindi pa siya Kristiyano. Hindi bang blessed? Bakit wala ka man na? Ako, dami ko sasakyan, may ganito mo. Siguro kung medyo may, paano? Parang siya lang. Pero alam niyo ba, na mas blessed, miski kakapurampot lang yung pag-aali mo sa buhay. Mas blessed ka sa mga bagay na mas marami pero hindi Kristiyano o wala kinikilalang Diyos sa buhay. Totoo po yan. Sanabi ko kanina, yung position natin,
At malimit natin yan, di ba, naririnig kay Pastor about our position in God. Sa Deuteronomy 33:1, sa NIV version po, sabi po, nang si Moises po, papasok na po sila dun sa promised land. At nakita na po ng Lord kung gaano po kaganda yung promised land na binibigay po ng Panginoon. Sabi po niya dyan, this is the blessing that Moses, the man of God, pronounced to the Israelites before his death. Alam natin, si Moses, siya po yung leader ng mga Israelites na tinalaga ng Diyos upang magbigay ng mag-lead sa mga tao ng Israelites. Hindi ko na po inilagay lahat kasi ang haba po niya, pero bigyan ko na lang po kayo ng background. Na bago niya na-release yung blessing, ni-remind niya yung mga tao, yung mga Israelites, kung sino ang Diyos sa kanila. Ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos para po sa kanila. At ano pa yung mga gagawin nila pagpasok nun sa lugar na yun. Before niya binitawan, before niya sinabi yung 12 tribes of Judah na kung saan i-bless niya bawat isa. And then yung blessing na ibinigay niya. At doon, makikita rin natin dito na kinaw talaga, pinakita sa kanya ni Moses sa mga Israelites yung mga bagay na ginawa na ng Diyos para sa kanila. At yun, inisa-isa ni Moses yun sa kanila. Sinabi nila, this is what the Lord did to you when you are in Egypt, when He take you out in Egypt. Marami pong sinabi. Dati dito makikita natin na even yung mga before pa, yung mga reminders, yung mga bagay na ginagawa po ng mga nauna sa atin o yung mga sila Moses at yung other prophets na naka-experience sa kapangyarihan ng Diyos, sila po ganun din yung ginagawa nila na while they're experiencing those things, yung mga gagandang bagay na pagpapala, nire-recount din na yan, talagang pinapakita po nila. Doon hindi lang mismo sa sarili na, but even those people that they lead, ipinapakita nila yon. At sa kanilang pamumuhay, yung mga blessings na yun talaga na-enjoy nila. Yung mga blessings na yun ay hindi lang nila na-enjoy because naipamahagi pa nila even other people na bless dahil dun sa kanilang mga blessings na tinulak. At di nila basta nililimutan, patuloy nilang nire-recount, patuloy nilang inaalala yung mga blessings na natanggap po nila. Amen? Amen. Amen. Praise God. What things most people considered as blessed in this world? Katulad ng nasabi ko kanina, normally pag meron ka ng ganyan, sino meron yan dito? Huwag na kayo magtaas, baka ma-hold up kayo mamaya. Lahat yan, dollars yan, hindi yan basta peso. Diba? Alam natin ang magkano na ba palitan ng dollar? 43. Ay, grabe. Eh, pag meron kang ganyan, kakapal, ay, grabe. Bless kaya pag meron tayong ganyan? Bless tayo, natural, sasabihin natin. Bless tayo. And what about, pag meron ka namang ganyan kagandang bahay? Diba? Yan, sasabihin, ay, brother, bless ka. Bless ka, pauta. Alam ni Pastor kanina. Diba? Pag yan yung mga bagay na yan, nako, sigurado, sasabihin ng mga tao sa'yo, ano mo, bless. Bless ka sobra kasi kita mo naman yung bahay mo. Eh kung meron ka pa kayang ganito, wala, ito. Wow! Wow! Sports grabe. car yung red. Sino may gusto nito? Porsche. Ilan lang ang may gusto, tayo lang magkakaroon yan. Lahat tayo, siyempre, hindi man, kinuha ko na kasi yung pinakamaganda eh. Diba? Magpipresent ka nila, siyempre, ipakita mo na yung the best. Diba? Na, sabihin natin, masobra namang ano yan, bonggisius yan, masyado namang ano yan. Pero alam niyo ba yung mga bagay na to, kahit naman hindi bagay na ganyan kagandang kotse, pwede tayong magkaroon eh. Pero hindi dahil meron ka niyan, bless ka. Diba? Hindi dahil meron ka niyan, happy ka. Ha? Next, BMW. Sasabihin siguro natin, hindi ko na kailangan yan. Simple lang gusto ko. Tama lang yung basta kotse lang. Mercedes. Kalaban, Mercedes daw, sabi ni Pastor. Well, kahit ano pa man yan, talagang hindi natin maaalis sa mga tao na tumingin para i-consider ka as blessed sa mundong ito. Amen? Amen. At marami pang bagay na
kinukonsider ng mga tao sa mundo na blessed pagka meron ka. Katulad mga jewelries, latest gadgets, na nakikita, mayroon kong iPad, ano ba tawag doon? iPad na malaki ganyan, di ba? Dinidesire yung mga bagay na yun. Pero hindi pa rin doon nakabase lahat-lahat sa atin eh. Amen po ba? Sa ating buhay, marami tayong nakikitang mayaman. Tumingin ka sa television, sa newsprint, sa mga kwentuhan, ang dami nilang sasabihin. Pero tayo, sino ba yung kinukonsider natin blessed talaga? Alam ko meron. Ito po. Tingnan po natin, do you consider these people blessed? After nitong labas nito, siguradong sasabihin nyo, the world's billionaire. Kilala niyo po ba kung sino to? Hindi po si Dick Israel yan. Daddy Chiso. Hindi rin po. Medyo, ano pa to eh. Slim. Sabi po dyan, si Carlos Slim, hello, the richest man, the number one Kaya pala billionaire. Hello. Mexican po siya, net worth, 53.5 billion. Blessed po ba yung tao? Ay, syempre, pag tinignan mo, 53 billion. 0.5. May butal pa. 0.5 na lang sa akin. Yung source, Telecom, grabe yung Kaya pala ano niya. Hello Telecom. At sabi dyan, country of citizenship, Mexico. Pag tinignan natin to, net worth niya, sasabihin mo talaga, bless yan. Ako, sobra, grabe. To the highest level. Sasabihin natin siguro yan. Ito pa po yung isa. At siya'y pangalawa na lang na dati siyang number one. Software visionary is now the world's second richest man. Si Bill Gates. At ang net worth po niya 53 billion. Konti lang, 0.5 lang ang difference. Pero iba, rating, alam niyo naman sa numbers nakatingin yan eh. Self-made. Fortune, self-made. Source, Microsoft, age 54. Bata pa po. Pero sa ganyang age niya, tingnan po natin. Talagang super blessed. Pangatlo po, Mr. Warren Buffett. Net worth, 47. Konti lang din ang diferensya. Self-made. Yung source, yung Berkshire Hathaway company po. Yung age, 79. Country of citizenship, US. So dito makikita natin that if you're going to base kung sino nga ba yung bless, sabihin mo talaga bless na itong mga to. Sa buhay nila, lahat na pwede nilang bilhin eh. Siguro na Pilipinas pwede nilang bilhin kung pwede. Oo. Grabe yung kanilang kayamanan sa buhay. Pero alam natin, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dun sa mga bagay na katingin. Though minsan, nasuspay po yung ating isip dahil sa mga testings, sa mga bagay na dumarating sa buhay po natin, minsan ang tingin na natin, wala tayo. Pero alam niyo po, tayo po yung masigit na bless. Do you believe? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang blessing po, hindi lang talaga nakikita lang sa kung ano yung meron tayo eh. Pero kung sino ka po sa harapan ng Diyos, kung paano mo tinatayuan at tinitignan kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sa Diyos lang po yung makikita po na higit sa atin, na hindi natin ipapakita sa kanila na nalubok tayo, na may mga bagay na nangyayari po sa atin, na minsan nawawala po tayo. At nakikita nila, oo nga Lord, bakit sila hindi naman naglilingkod? Bakit ganito sila? Bakit gano'n? Pero wag po. Titingnan po natin yung ating pong position po sa harapan ng Lord. At meron pa, kung meron international, of course, papatalo ba yung mga billionaires natin locally? Hindi naman pwede yan. Di ba? Henry C. Net worth niya, 5 billion. Grabe, ang dami. Lucio Tan,